Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kaniyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kaniyang mga utos ay sinungaling at wala sa kaniya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa kaniya ng wagas. Ganito natin nalalamang tayo'y nasa kanya. Ang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pagkapamuhay ni Hesukristo. Mga minamahal, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo na sa simula pa. Ito'y ang salitang narinig na ninyo. Gayunman, maituturing na isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo. Bago sapagkat napapawi na ng kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. Ang katotohanan nito'y nasaksihan sa buhay ni Kristo at nakikita rin sa atin. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag ngunit napopoot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at walang panganib na mabulid siya sa kasalanan. Ngunit ang napopoot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi nalalaman ang kanyang patutunguhan, sapagkat binulag siya ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pagkakilala at kaalaman kay Kristo ay hindi lang bunga ng pag-iisip. Hindi lang ito na pag-aralan o nakukuha sa pag-memorize ng katotohanan. Napapatotohanan natin na nakilala natin si Jesus kung sinusunod natin ang kanyang utos. Kilala natin na siya ay pinadala ng Diyos at siya ay Diyos. Dahil sa pagkakilalang ito, sinusunod natin ang sinasabi niya at tinutularan natin siya. Hindi lang nakilala natin siya. Kapag sinusunod natin siya, ito'y nagpapakita din na iniibig natin siya. Ano bang utos ni Jesus na dapat nating sundin? Mag-ibigan kayo. Ito ang pag-ibig sa kapwa. Hindi naman ito bagong utos kasi nandito na ito nung lumang tipan pa. Pero masasabi natin na ito'y bagong utos dahil hindi lang natin iniibig ang kapwa tulad ng pag-ibig natin sa ating sarili, yan sinabi sa lumang tipan, pero iniibig natin ating kapwa tulad ng pag-ibig ni Jesus. Ang pag-ibig na ito sa ating kapwa ay nagtatanggal ng kadiliman. Kapag tayo ay napupuot sa iba o walang pakialam sa iba, hindi ba nandidilim ang ating paningin? Hindi na klaro ang ating pag-evaluate sa tao o sa pangyayari dahil sa galit o dahil sa walang pakialam o pagkamakasarili natin. Kaya ang pag-ibig ay nagbibigay ng liwanag sa atin. Marami mga tao, lalo na ang mga kabataan, ay ayaw sumunod kasi gusto nilang maging malaya. Ang akala nila ang pagsunod ay nagpapatali.
Maaari ito nga ang nangyari sa mga dictatorship. Pinapasunod ng mga dictator ang iba. Tinatanggalan sila ng kalayaan. Kaya ginagamit ang dahas at pananakot sa mga tao upang sumunod sila. Pero iba ang Diyos. Mapapasunod tayo kasi pinatutuhanan niya na wala naman siyang ibang interes kundi ang kabutihan natin. Galing tayo sa Kanya at kilala niya tayo at alam niya ang mabuti sa atin. Kaya sinasabi niya ang mabuti sa atin. Ang ating pagsunod sa Kanya ay tanda ng ating tiwala sa Kanya. Ito'y tanda na niniwala tayo sa Kanya at sa Kanyang pagmahal. Kaya ang ating pagsunod sa Kanya ay tanda ng ating pagmamahal sa Kanya. Nagpapailalim tayo sa Kanya kasi alam natin na mahal niya tayo at malaki ang Kanyang itinaya para sa atin. Kaya hindi lang natin hulaan pa paano mahalin ang Diyos. Sumunod na lang tayo sa Kanya. Salamat, Panginoon, sa kaliwanagan na binibigay mo sa akin. Ang kalinawagan na ito ay ang pag-ibig sa iyo at pag-ibig sa kapwa. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.